Maayos na ang buhay ni Alexandra sa piling niya. Masaya na sila. Tahimik na ang buhay nila. Bakit kailangan pangguluhin ng Verado na yon? Masaya naman sila ni Alexandra. Kontento na sila kung anong meron noon. Si Athena at Damon, anak na niya kung ituring. Minahal niya ng buong puso at tinuring na kanya. Wala siyang pagkukulang kay Alexandra. Pinagsilbihan at minahal niya ito higit sa kanyang makakaya. Ano pa ba ang kulang? Bakit kailangan na magkaganito ang pamilyang iningatan at pinaglaban niya? Hindi niya namalayan na hilom na pala ng luha ang kanyang mga mata dahil sa emosyong nag-uumalpas sa kanyang dibdib. Muli siyang nagsaling ng alak sa kanyang baso at miserableng uminom. Buwisit ka, Gareth, bulong niya sa hangin. Sa oras na makauwi siya ng Pilipinas at makita sila, sisiguraduhin niyang buburahin niya ito sa mundong ibabaw. Yun lang ang tanging paraan para masolo niya si Alexandra. Dahil hanggat nabubuhay si Gareth Verado, hindi niya makakamtan ang kapayapaan sa buhay na ito. Guguluhin at guguluhin sila ni Gareth. Sinulyapan niyang muli si Damon na ngayon ay napapalibutan ng mga laruan habang nakaupo sa sahig. Nasa kanya pa si Damon, may laban pa rin siya. Mapait siyang ngumiti. Ganun yata talaga ang buhay. Hindi maaring daanin sa simpleng pamamaraan. Kailangan may dahas para umayon sa iyo ang takbo ng kapalaran. Ako na, Pablo. Lumapit si Gareth kay Alexandra nang makitang tinutulungan ito ni Pablo na maupo. Nasaan si Athena? Tanong niya. Nasa kwarto na, maagang nakatulog. Napagod yata sa paglalaro kanina. Kanina pagising si Alexandra pero ngayon lang siya nakaramdam ng gutom. Kaya nagpaakyat siya ng pagkain. Hindi niya inaasahan na maagang uuwi si Gareth ngayong gabi dahil madalas ay 9:00 na ito kung umuwi kasama si James. Tinulungan siya ni Gareth na makaupo, nilagyan nito ng maraming una ng kanyang likod para komportable siya. Usually, nilalagay ni Pablo ang pagkain sa bed tray table at hinahayaan siyang kumain na mag-isa dahil kahit paano kaya na niya. Pero laking gulat niya nang si Gareth ang kumuha ng kanyang pagkain at naghanda ng mga kobyertos. Iwan mo na muna kami, Pablo, ani Gareth. Tumawa ng marahan si Pablo. Oh, don't worry about me. I won't be nosy. I said leave. Nilingon na ngayon ni Gareth ang kaibigan. Oh sure. Tumalikod si Pablo, naiiling ngunit natatawa. Huminga naman ng malalim si Gareth. Tila napapagod na sa katigasan ng ulo ni Pablo. Ang totoo, hindi pa alam ni Gareth na bumalik na ang kanyang alaala. Wala pang nakakaalam sa bahay na yon, maging si Pablo, dahil hindi niya pa sinasabi sa kanino man. I can do this. Mahina niyang tura nang iangat ni Gareth ang kutsarang may kanin at ulam. Mukhang plano nga siyang subuan ng lalaki. Nagsalubong ang kanyang tingin. Dahan-dahang ibinalik ni Gareth ang pagkain sa pinggan sa kabinitawan ng kobyertos. Are you sure? Matama nitong tanong. Tinitigan naman niya ng seryosong lalaki. Madalas talaga hindi sila nagpapang-abot ni Gareth. Umuwi ito kapag tulog na siya. Kapag naman magising siya, tulog ng lalaki. Sa umaga naman, hindi na niya ito naabutan dahil maaga pang umaalis. Hindi sila nagkakausap ng matagal, ngayon lang siguro. Inabot niya ang kobyertos at maingat na kumain. Habang pinagmamasdan naman ni Gareth ang bawat niyang kilos. Kamusta ang pakiramdam mo? Bumabalik na bang lakas mo? Inuya niyang pagkain at marahang tumango. Kaya na niyang maupo, ngunit kailangan nga ng alalayan para makabangon. Hindi niya pa kayang bumaba sa kanyang higaan, pero kaya na niyang manatiling gising ng ilang oras. Mas mabuti na rin ang pakiramdam niya kumpara ng mga nagdaang araw. Tumitig sa kanya ng mataman ang lalaki. Tila kinakabisa ang kanyang muka. Maputla pa siyang tingnan at mukhang mahina, pero hindi may tatanggi na maganda. Umangat ng mga kamay ni Gareth, inayos sa mga takas na buhok sa gilid ng kanyang muka. Gumapang naman ang kuryente sa kanyang buong katawan nang dumikit ang daliri nito sa kanyang balat. Magpakalakas ka, masuyo nitong saad. Dahil babalik tayo ng Pilipinas, Alexandra. Kapag kaya mo na, babalik na tayo ng Pilipinas. Makakapaghintay pa naman ako, ngunit hindi si Damon. Bulong ng isip ni Gareth. Alam ni Gareth kung saang bansa dinala ni Marcos ang kanyang anak. Sa ilang araw nilang pagtatrabaho, sa wakas natuntun na rin nila kung saang bansa nagkaroon ng record si Marcos pagkatapos sa Rome.
Mahirap dahil halos walang bakas na iniwan si Marcus. Maliban na lang sa isang beses itong paggamit ng card sa isang hotel nang mag-check-in. Mexico is a huge city. Hindi pa nila alam kung saan ang eksaktong address ni Marcos ngayon. Pero mabuti nang alam nilang nasa Mexico ang lalaki. May mga tauhan nang ipinadala si James para magsimula ng maghanap. Kaya ngayon mas maaga na siyang makakauwi. May panahon na siya kay Alexandra at Athena. Dadalhin mo ako sa Pilipinas? Marahang tanong ni Alexandra. Dahan-dahang tumango si Gareth. Mas mabuting maiuwi na niya si Alexandra. Dahil maalagaan ito ng kanyang mommy. Hindi kagaya ngayon na si Pablo na halos siya nagbabantay sa babae. Isa pa, mas malaya siyang makakakilos sa Pilipinas dahil baluarte niya ang bansang iyon. Hindi kagaya dito sa Sicily na kailangan niya pa ng pag-aralan ng mga tao at lugar. Gusto niya rin na iuwi si Alexandra upang mas mapadali ang pagbalik ng alaala nito. Naniniwala siyang kung nasa Pilipinas ng babae, mas malaki ang tsansa na maalala na siya nito. But how about, she trailed off. How about your wife? Naiangat nitong tanong. Natigilan si Gareth sa kanyang narinig. Umawang ang kanyang labi. Hindi inaasahan ng mga salitang lumabas sa bibig ni Alexandra. Kung makikita niya ako, ano na lang ang iisipin niya? Hindi ba, may asawa ka na? Nasa Pilipinas din siya. Hindi ba? Bumigat din ang dibdib ni Alexandra pero kailangan niyang kumprontahin si Gareth sa bagay na yon. Alam niya, narinig niyang pinag-uusapan ni James at Pablo si Natalie. Nabanggit ng dalawa na kasal si Gareth at Natalie. Nung una gusto niyang iwasang pag-usapan to, pero ito ang totoo, kaya kailangan niyang harapin ang katotohanan na yon. Sandra, if you're already married, I don't want to stay in your relationship with your wife. Sandra, kaya hindi ako sasama. Magpapalakas ako. Ako nang bahala sa sarili ko at kay Athena. Putol niya kay Gareth. What the heck, Alexandra? Halata ang gulat sa mukha ni Gareth. Tinikom niya ang bibig at tinitigan ng mataman ang lalaki. Sinalubog naman ito ang kanyang tingin. Dumaan ang sakit, takot at pagkalito sa mga mata nito. Ilang segundo lang ay napalitan niyo ng pangungulila at pagsisisi. I'm married, yes. With you, he said painfully. Walang divorce na naganap, Alexandra. Hindi nawala ng bisa ang kasal natin. Kaya kasal pa rin ako sa'yo. Sa pagkakataong ito siya ang natigilan. Oo nga pala. Hindi nila na proseso ang divorce paper nila noon kaya kasal pa rin sila sa batas. Ngunit paano si Natalie? Hindi ba't ikinasal din sila? I've always been yours, Sandra. Sa papel, sa puso't sa kaluluwa man. Sa'yo ako. Sa'yo ako. Sa'yo ako. Parang sirang plaka na paulit-ulit na nagpi-play sa utak ni Alexandra ang mga salitang iyon. Anong sakin pa rin siya? Imposible. Nagtatagis ang kanyang bagang sa tuwing nararamdaman na bumibilis ang ritmo ng kanyang puso kapag naiisip ang sinabi ni Gareth. Imposible. Nung mawala ang kanyang alaala, naniwala siyang si Marcos ng lalaki sa buhay niya. Hindi niya naisip na kay Gareth siya dahil nung mga panahon na yon hindi niya pa maalalang lalaki. Isn't it unfair that he could just easily say those words to me kung sa simula pa lang akin siya? Bakit? Bakit nagpakasal siya kay Natalie? Hindi ba siya nahulog kay Natalie? Hindi ba siya nakaramdam ng kahit na anong special para kay Natalie? Matagal silang nagsama, imposibleng hindi man lang na-develop ang feelings ni Gareth kay Natalie. Maybe he is just making things up. Nakakainis. Nang sumunod namang araw madalas na si Gareth ang nagdadala ng kanyang pagkain sa kwarto. Minsan ito pa ang nagluluto ng kanyang almusal at hapunan. Pupunta lamang si Pablo sa kanyang kwarto kapag tinitingnan nito ang kanyang blood pressure at kapag gusto siyang tanungin ng mga bagay tungkol sa kanyang kalusugan. Hindi kagaya noon na halos si Pablo na lamang ang nagbabantay sa kanya sa maghapon. Minsan hindi na lamang niya kinikibo si Gareth dahil ayaw niyang mag-usap muna sila. Sobrang hirap na magpanggap na hindi niya pa ito maalala. Samantalang bumalik na lahat ng kanyang alaala at alam na niya ang naging relasyon nilang dalawa. Hindi niya rin gusto na kung gaano kalaki ang epekto sa kanya noon ni Gareth. Ganun pa rin ngayon na naalala niya na ito. Kahit simpleng tingin lang, hindi niya matagalan ang lalaki. Para siyang napapaso. What are you doing? Naabutan siya nitong ibinababa niyang mga paa sa gilid ng kama. Ilang araw na siyang nakahiga lang at hindi sinusubukan na maglakad. Medyo maayos na siya. Pakiramdam niya kaya na niya maglakad.
Kailangan lang pilitin ang kanyang katawan. Lumapit si Gareth, seryosong mukha nito, ngunit may kakaibang pag-alala sa mga mata. "Where are you going?" Tanong nito ulit, ngayon ay sa mas malumanay na boses. I want to go to the bathroom, aniya. Inabot ni Gareth ang kanyang kamay. Hinawakan niya na lalaki at saka dahan-dahan siyang inalalay na makatayo. Para naman siyang nakukuryente sa hawak nito. Pilit niyang binaliwala. Sobrang sakit ng kanyang likod at tila namamanhid ang kanyang mga paa. Medyo mabigat din ang pakiramdam niya sa kanyang katawan. "How about I carry you to the... I can walk?" Putol niya sa lalaki bago pa dito matapos ang sasabihin. Anong bubuhatin? Baka manigas na lang siya bigla kapag binuhat siya nito. Sinubukan niyang ihakbang ang mga paa, ngunit nangihina ang kanyang kalamnan. Binitawan ni Gareth ang isa niyang kamay. Ang kamay nito ay dumapo sa kanyang bewang at hinapit siya. "Gareth, you can't walk, Sandra. You're still weak. Let me carry you." Pagkatapos ng sinabi nito ay kagad siyang binuhat na lalaki. Bridal style. Napasingha pa siya nang walang kahirap-hirap siya nitong sinikop. Wala sa sariling pumulupot ang kanyang kamay sa leeg nito dahil sa takot na baka mahulog siyang bigla. "Ano bang gagawin mo sa banyo?" Kaswal nitong tanong at naglakad patungo sa pinto ng banyo. Hindi niya alam ang isasagot. Saglit na hindi nag-function ang kanyang isip dahil sa lapit nilang dalawa ni Gareth. Parang nakalimutan na niyang mag-isip. "Do you want to use the toilet?" Tanong muli ni Gareth na mulang kanyang pisngi. Of course not. Sobrang lagkit na kasi ng mukha niya. Ilang araw na siyang hindi man lang nakakapaghilamos. Wet wipes lang lagi ang gamit niya sa paglinis ng kanyang mukha. Naisip niya, maganda naman na ang pakiramdam niya. Baka pwede na siyang maligo. Maupo lamang siya sa bathtub para hindi siya mapagod sa pagtayo habang naliligo. Ngunit nahiya rin siyang sabihin yon. Mas lalo pang namula ang kanyang pisngi nang maalalang ilang maselang pangyayari sa buhay niya kasama si Gareth sa banyo. Goodness, how could I think those things in times like this? Saway niya sa sarili. I want to take a quick half bath. Tinatagan na niya ang kanyang loob. Hindi pa naman alam ni Gareth na nakakaalala na siya. Kaya maari pa siyang magpatay mali siya. Nagbaba ito ng tingin sa kanya. Medyo kumunot ang noo saka ibinuka ang bibig para magtanong. "Naitanong mo ba kay Pablo kung pwede na?" "Hindi ko na kaya," sagot niya. Sobrang lagkit na ng pakiramdam ko. Makati na rin ang likod ko dahil sa rashes. I need to take a bath or I die from my own stink. Tumuloy si Gareth sa dulong bahagi ng banyo kung saan naroon ang eksklusibong bathtub. Malaki yun at kulay ginto pa. Nakakamangha. "Do you want me to call your nurse? Or you can take your clothes off on your own?" Nagbaba siya ng tingin sa kanyang suot. Madalas ang nurse ang nagpapalit sa kanya dahil hindi niya kayang kumilos ng medyo aktibo. Kumunot ang kanyang noo. "I can do this." "Gareth!" Nagulat siya na mag-squat sa kanyang harap at saka hinawakan ng laylayan ng kanyang damit. "I think we don't need to call your nurse. I can help you." Kaswal na sabi nito. Mabilis nang itinulak ang kamay ni Gareth. Nagtaas ng kilay ang lalaki. Nagtataka sa kanyang naging reaksyon. "I've already seen your body so many times, Alexandra. I have already memorized all your parts. You don't need to be shy." Mas lalo pang namulang kanyang pisngi. Hindi niya alam kung inaasar lamang ba siya ng lalaki o seryoso to. "Si Agatha na lang ang tutulong sa akin, please." Halos manginig ang kanyang boses. Tinitigan siya ng mataman ng lalaki. Ipinilig ni Gareth ang kanyang ulo at bahagyang naningkit ang mga mata. "I want you to try to be comfortable with me. If you don't want me to look at you while undressing, then I won't. Pipikit ako or I can just pretend that I'm not here." Nagsalubong ang kanyang kilay. Seryoso ba ang lalaking ito? "Gareth, hindi ako mamboboso, Sandra. I just want to help you. Kahit ngayon lang." Tila may mainit na kamay na humawak sa puso ni Alexandra. Ramdam naman niya na ginagawa nito ang lahat ni Gareth para masanay na siya sa presensya nito. Ngunit hindi niya magawang maging komportable. Para siyang nakatira sa isang bahay kasama ang kanyang childhood crush na naging ex-boyfriend dahil nag-cheat. Ganoon ang nararamdaman niya, sobrang nakakahiya, nakakailang at hindi niya magawang maging komportable. "I won't get used to this, Gareth." Medyo bigo niya na rin nasabi. "Hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan kita. Hindi kita kilala. Hindi kita maalala.
Kaya mahirap sa akin na maging komportable na lang agad sa tabi mo. Lumamlam ang mga mata ni Gareth. Nakita niyang dumaan ang sakit sa mga mata nito. Pero agad din yung naglaho. Maybe your brain couldn't remember me, but your body couldn't forget me either. I know my effect on you, Alexandra. May tiwala nitong sabi. Just now, when I lifted you up, I could feel your heart pounding fast and loud. I could feel your skin turn cold. I could feel your body answering my touch. I still have an effect on you. Mahinang tura ni Gareth, dahan-dahang umawang ang labi ni Alexandra. Tinitigan niya ang seryosong mukha ng lalaki. Ipinikit niya ang mga mata na maramdaman na nangingilid agad ang kanyang mga luha. Bakit ganoon? Bakit hindi pa rin sapat ang 5 taon para magbago ang epekto ni Gareth sa kanya? Sana kaya niyang itanggi ni hindi na siya apektado sa lalaki, pero hindi niya magawa dahil alam niyang totoo ang sinabi nito. Hanggang ngayon, si Gareth lamang at tanging si Gareth lamang ang magpapabilis ang tibok ng kanyang puso. Ito lamang ang kayang kumoryente sa kanyang sistema sa isang haplos lang. Ito lamang ang tanging lalaki na magagawang buhayin ng akala niya'y manhid na damdamin. Nang imulat niyang mga mata, nakita niyang titig na titig sa kanya si Gareth. Bumuka ang kanyang bibig. How could you awaken the love that I have forgotten already? Nasasaktan niyang tanong. Bumakas ang gulat sa mga mata ni Gareth. Ano? Inangat niya ang mga kamay. Sa unang pagkakataon, ginusto niyang maramdaman si Gareth. Ginusto niyang hawakan ito at haplusin. Parang napaso naman si Gareth sa simpleng paglapat ng palad ni Alexandra sa kanyang pisngi. Isang mainit na kamay ang humawak sa kanyang puso. Napatulala siya sa namumungay na mga mata ni Alexandra. How could she look beautiful and fragile at the same time? Parang bulaklak sa gitna ng parang napakaganda, ngunit tila napakadaling masira kung sakaling dumaan ng malakas na ihip ng hangin. Maybe you're right. I could actually forget you. My mind would fail to remember you, but my body, it would always react the same way with you. Bigong tura ni Alexandra, pumatak ang kanyang mga luha. Pakaramdam niya, hubot-hubad ang kanyang kaluluwa sa harap ngayon ni Gareth. Kitang-kita nitong kanyang kahinaan. I hate you, Gareth, she painfully said. Kahit ilang taon pa yata ang lumipas, magiging alipin mo pa rin ang puso't katawan ko. Pinunasan ni Gareth ang mga luha sa pisngi ni Alexandra. Hindi niya alam ang mararamdaman. Gusto niyang matuwa dahil sa wakas naalala na siya nito, ngunit nasasaktan din siya dahil alam niyang masasakit ang alaalang dala niya kay Alexandra. Hinawakan niya ang kamay ni Alexandra na nakalapat sa kanyang mukha. Dahan-dahan niya yung dinala sa kanyang labi. Walang salitang namumutawi sa kanyang bibig, ngunit puno ng pagsisisi ang kanyang pusong rumereflekta sa kanyang mga mata. Bakit sobrang dali para sa'yo na pagdudahan ako? Bakit ang dali para sa'yo na pag-isipan ako ng masama? Bakit hindi mo ko pinaniwalaan noon? Humikbi siya. Hindi na mamalay na sobrang bigat na pala talaga ng kanyang nararamdaman. Pumikit si Gareth. Pinapakinggan ang lahat ng kanyang hinanakit, ngunit ayaw pa kawalan ang kanyang kamay. I was a jerk, he admitted. Kinagat ni Alexandra ang kanyang ibabang labi. You weren't just a jerk, you were a fool. You were selfish, dagdag niya. Marahang tumango si Gareth. Nang magmulat ang mga mata nito, agad na pumatak ang malalaking butil ng luha mula sa mga mata ng lalaki. Umawang ang labi ni Alexandra, parang sinasakal ang kanyang dibdib. Hindi niya kailanman nakitang umiyak si Gareth sa kanyang harap. Hindi nga nitong lunod na lunod sa sakit at pagsisisi ang mga mata nito. I was a fool, Alexandra. I knew it. Sobrang tanga ko para hayaang sirain ng ibang tao ang dapat na pinoprotektahan ko. I was so furious, Sandra. I was so lost, knowing I wasn't a good person to you. Naisip ko noon, baka nga hindi akong ama ng Napalunok si Gareth, tila nahihirapan. Batang dinadala mo, dahil hindi mo sa akin sinasabi. Dahil palaging ibang lalaking naroon sa tabi mo kapag kailangan mo ng doktor. I wasn't there for you. I wasn't given a chance to be there for you. Nagtagis ang kanyang bagang. God, kung alam lang ni Gareth kung alam lang nito kung ilang beses siyang isinugod sa ospital dahil sa kagagawa nito. Hindi man si Gareth ang may kasalanan ng lahat, may naging kasalanan pa rin ito sa kanya at sa kanilang mga anak. How could you be there for me? Kung si Natalie ang inuuna mo noon, how could I ask you to help me when you're the reason why I needed help? Puno ng hinanakit niyang saad. Gareth, miserable ako noon pero tiniis ko lahat, hindi para sa akin,
kundi para sa mga anak natin. Hinabaan kong pasensya ko dahil gusto kong bigyan ng kompletong pamilya ang magiging anak ko. Sobrang sakit. Parang pinupunit ang kanyang dibdib at pilit hinahanap ang mga tinik na nakabaon. But you ruined it all. You ruined it. I was so scared. I was fighting for my life. Humagulhol na siya. Hindi na napigilan pa. Bumabalik lahat sa kanya na parang kahapon lang nangyari ang lahat. Akala niya maayos na sila. Akala niya magiging maayos na lahat ng nasa isla sila. Sobrang saya na niya at napuno ng pag-asa ang kanyang puso sa mga unang araw nila sa isla. Handa na siyang ipagtapat ang kanyang pagbubuntis. Handa na siyang ilaban ang kanyang karapatan at ipaalam kay Gareth na nagdadalang tao siya at ito ang ama. Ngunit nauwi yun lahat sa masakit na pangyayari. Pinagbintangan siya ni Gareth kaysa pakinggan ang kanyang paliwanag, mas inuna nitong magduda at magalit. Gareth was so selfish. Bulong niya sa sarili. Kung sana pinakinggan siya nito, hindi sana sila umabot ng ganitong punto. Nangihinang kanyang mga kamay pero hinawakan niya ng mariin ni Gareth. Alam kong hindi sapat ang paghingi ng tawad, Alexandra. Nanginginig ang boses ni Gareth. Tila pilit nilalabanan na huwag madala ng emosyon kahit nasa bingit na ito ng pagkawasak. But I was miserable. Walang araw na hindi ako nagsisisi. Walang araw na hindi kita naiisip. Walang araw na hindi ako nagagalit sa sarili ko dahil sa mga maling desisyon ko. For the last 5 years, Sandra, naniwala ka sa sobrang dilim ng mundo. Kapabasa ang kanilang mga pisngi dahil sa mga luha. Para ako naglalakad sa isang madilim na lugar. Hindi ko alam kung saan pa ako patungo. Wala akong maramdaman kung hindi galit at pagsisisi. That's why when James called me and he told me about you, I didn't hesitate to follow him. Kasi alam ko, I would always take every chance just to see you. Even if it's not you. Hinalikan ni Gareth ang kanyang mga daliri. Nanginginig ang mga kamay nito. But it was you. It is you. You don't know how much pain I felt when I saw you, but you couldn't recognize me. Masaya dahil sa wakas nakita na kita. Buhay at totoo pero sobrang sakit pala. Ngayong babaeng minahal ko ng sobra nang mawala. Makikita kong wala nang pakialam sa akin. Hindi na makaalala. I miss you so damn much, Sandra. And now, I'm missing you more.